Nagsimula ang pelikula sa isang malaki ngunit lumang barko at maraming babae ang sakay nito. Sa gitna ng mga pasahero, narito ang babaeng nagngangalang Cha Jae-in, na isa palang detective na nagpapanggap bilang isang high school student na nagmamanman sa barko. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na nagmamasid sa barko na may planong pigilan ang lalaking nagngangalang Hammer na may sagawa ang kanyang masamang gawain na human trafficking. Nang sa wakas ay nagpakita si Hammer sa barko, naghanda si Jae-in at ang kanyang mga tripulante na hulihin ang pinuno, ngunit naroon na ang mga tauhan ni Hammer na nakapalibot sa barko. Samantala, sinusubukan ni Hammer na makipagdeal sa isang bugaw na gustong bilhin ang mga babae sa barko. Dahil hindi pa nagpapakita ang kanyang mga kasamahan sa koponan, nagpasya si Jae na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at sinugod si Hammer at ang kanyang mga alapores. Sinusubukan niyang pigilan ang mga tauhan ni Hammer ng mag-isa, ngunit ang mga bagay ay nagsimulang magmukhang mahirap para sa kanya. Sa kabutihang palad, ang mga pulis ay dumating sa tamang oras at nagulat si Hammer at ang kanyang mga barkada. Lumalabas na sinusubukang makipagdeal ng bugaw kay Hammer. Siya ay isa palang undercover na pulis na nagngangalang Joe, ngunit kahit na nahuli nila si Hammer at ang kanyang gang, pinagalitan pa rin ni Joe si Jae-in sa kanyang pagkilos. Ito ay dahil ginulo niya ang kanyang plano na mahuli ang utak sa human trafficking na nagtatago sa likod ni Hammer. Ngayon, lumipat tayo sa ibang eksena. Tayo ay nasa isang silid kung saan may mahalagang pagpupulong ang ilang mga bigating pulis. Lahat sila ay nagkukumpulan upang pag-usapan ang tungkol sa hidwaan sa pagitan ng dalawang sikat na boss ng gangster sa Seoul, sina Young Jae at Badusang. Ang dalawang ito ay dating magkaibigan ngunit pagkatapos ay nagpasya si Young Jae na tumiwalag. Sa bandang huli, handa siyang sabihin sa mga pulis ang tungkol kay Dusang basta't ipapangako nilang pananatilihing siyang ligtas at ang kanyang anak na babae, na si Sung-hee. Ngunit dahil tila walang magawa ang pulisya para pigilan ang mga goons ni Dusang, na sinusubukang hulihin si Young Jae, nagsimulang magduda si Young Jae kung talagang mapoprotektahan siya ng mga pulis, kaya nagpasya siyang tumakas. Ngayon may bagong plano ang mga pulis. Gusto nilang magpanggap si Jae-in bilang isang high school student at kaibiganin si Sung-hee, na anak ni Young Jae. Inaasahan nilang makakuha ng impormasyon sa kanyang ama habang pinapanatili siyang ligtas mula sa mga masasamang tao na gustong gamitin siya upang hulihin si Young Jae. Kinabukasan, pinapunta nila si Jae-in sa kanyang misyon. Noong una, hindi siya masyadong excited dahil hindi niya kayang mag-aral, ngunit ang kanyang tiyuhin, na isa ring detective, ay patuloy na nagsasabi sa kanya kung gaano kahalaga ang misyong ito para sa bansa, ngunit nag-aatubili siyang pumayag. Napunta si Jae-in sa parehong klase ni Sung-hee at umupo sa tabi ng isang batang babae na nagngangalang So-young. Nagbago ang mga bagay nang magsimula silang magtalo kaya sinumbong siya ni So-young sa gang ng mga magugulong babae ng paaralan. Hinamon ng mga gang girls na ito si Jae-in sa isang showdown sa likod ng paaralan. No big deal ito para kay Jae-in dahil siya ay isang pulis kung tutuusin. Nang maglaon sa panahon ng tanghalian sa cafeteria, sinubukan ni Jae-in na makipagkaibigan kay Sung-hee. Ngunit si Sung-hee, na nakakaramdam ng kalungkutan mula nang mamatay ang kanyang ina, ay hindi na lang siya pinansin at inilayo ang sarili. Pagkatapos nito, nakilala ni Jae-in ang isang lalaki na nagngangalang No Young, at para sa kaalaman nyo, siya ay kinagigiliwan ng marami dahil sa kanyang kagwapuhan. Nang lumabas na ng paaralan, dinala ng isa pang pulis na nagngangalang Kang si Jae-in sa kanyang bagong apartment na nagkataong nasa tapat mismo ng tirahan ni Sung-hee. Bago umalis, inabot ni Detective Kang kay Jae-in ng isang notebook na puno ng impormasyon tungkol kay Sung-hee. Noong gabing iyon, habang sinusuri ni Jae-in ang notebook, nakatanggap siya ng sorpresang pagbisita mula kay No Young na nakatira sa tabi ng kanyang apartment. Kinabukasan, binanggit sa balita sa TV ang tungkol kay Dusang na katatapos lang litisan sa korte dahil sa pagpatay, ngunit dahil walang makuhang matibay na ebidensya ang pulisya na sangkot si Dusang sa pagpatay, hinayaan siya ng hukom. Tinipon ni Dusang ang lahat ng kanyang mga goons at inutusan silang hulihin si Young Jae sa lalong madaling panahon dahil si Young Jae lang ang nakakaalam ng kanyang maruming gawain. Lalo na kapag nagawa ng mga pulis na ibunyag ni Young Jae ang impormasyon tungkol sa kanya dahil maaari siyang makulong. Kinabukasan sa paaralan, si Sung-hee ay hinarap ng gang leader ng mga babae, ngunit si No Young ay dumating upang tulungan siya. Pagkatapos nito, nakita natin silang dalawa na nag-uusap at si Jae-in ay nanonood mula sa bintana, binabantayan ng mga bagay-bagay. Nang maglaon, nang si Jae-in at So-young ay nasa locker room, ang pinuno ng gang na si Gayul ay dumating na may planong paghihiganti laban kay Jae-in, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang mga bully sa kanyang panig at hinamon nila si Jae sa isang labanan pagkatapos ng klase.
Samantala, nang si Sung-hee ay mag-isa, binisita siya ng kanyang ama. Iminungkahi ni Yang Jae na lumipat si Sung-hee ng paaralan sa ibang bansa, ngunit tinanggihan niya ito. Ngayon ay magsisimula na itong maging kawili-wili dahil hindi sinasadyang nakita ni Jae-in si Yang Jae sa paaralan at nagsimulang sumunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, hindi niya siya naabutan. Pagkatapos ay gumawa ng plano ang kanyang tiyuhin at si Detective Kang. Gusto nilang magsagawa ng peking pag-atake kay Sung-hee para sa kalaunan, darating ang kanyang ama para iligtas siya. Ang plano ay upang makuha ni Jae-in si Sung-hee bilang kaibigan, tulad ng binabalak ng pulis, at atubiling pumayag si Jae-in sa planong ito. Pagkatapos ng klase, si Jae-in ay nakabuntot kay Sung-hee nang biglang, isang grupo ng mga magugulong estudyante ang nagpakita at hinamon siyang makipaglaban. Dahil nagmamadali si Jae-in sa kanyang plano, sinubukan niyang patigilin ang mga delinkwenteng estudyanteng ito sa laban, ngunit hindi sila umimik at sinimulan siyang salakayin. Wala siyang choice kundi pabagsakin ang mga ito isa-isa. Sa sandaling tapos na siya sa mga magugulong bata, nagmadali siya para iligtas si Sung-hee, na ginugulo ng mga goons ng kanyang tiyuhin, ngunit naroon na pala si No-young at binugbog silang lahat. Hindi man natuloy ang kanyang plano, hindi maiwasan ni Jae-in na humanga kay No-young sa kanyang katapangan. Siya ay gwapo, mabait, at matalino kung tutuusin, ngunit napagtanto ni Jae-in na siya ay may sapat na gulang na, habang si No-young ay isa lamang mag-aaral sa high school. Gaano man kalaki ang paghanga niya sa kanya, tinamaan siya ng realidad. Nang maging kawili-wili na ang mga bagay, may kumatok sa kanyang pintuan. Nagmamadaling binuksan ni Jae-in ang pinto at si No-young pala ito. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya at tinaniman siya ng halik, ngunit teka lang, panaginip lang pala ang lahat ng ito. Kinabukasan, isang bagong guro ang nagpakita sa kanilang paaralan at nalaman ni Jae-in na ang bagong guro na ito ay walang iba kundi si Detective Joe na nakabalat kayo. Sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na kailangan niyang makipagtulungan kay Detective Joe para mahuli si Yang Jae, ngunit hindi masyadong natutuwa si Jae-in sa pakikipagtulungan sa kanya dahil sinisisi niya siya sa buong misyon nang hulihin niya si Hammer sa barko. Samantala, masyado nang naiinip na si Dusang dahil hindi mahanap ng kanyang mga tauhan si Yang Jae kahit saan, kaya pinilit niya ang mga ito na mahanap siya kaagad. Isang araw, nakita ni So-young si Jae-in kasama ang kanyang tiyuhin at napunta sa maling conclusion na iniisip na siya ay isang torjak o ano paman. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa paaralan at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magbigay sa kanya ng malamig na tingin, ngunit nang ang iba ay tumalikod sa kanya, lumapit sa kanya si Sung-hee at inanyayahan siyang maging kaibigan. Sa tingin niya ay may sariling problema si Jae-in tulad niya. Sa kabila ng mga chismis, si Jae-in ay abot sa buwan ang saya nang malaman na gustong makipagkaibigan ni Sung-hee sa kanya at lalong naging madali ang lahat nang malaman ni Sung-hee na nakatira si Jae-in malapit sa kanyang apartment. Nang gabing iyon ay pumunta si Sung-hee sa kinaroroonan ni Jae-in at sinabi ang tungkol sa kung gaano siya nag-aalala na ang kanyang ama ay malapit nang umalis sa South Korea. Bilang isang mabuting kaibigan, hindi na magiging malungkot si Sung-hee dahil nariyan si Jae-in sa kanyang tabi. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jae-in ang impormasyong ito sa kanyang mga kaibigang pulis at mabilis silang nag-isip ng plano para sorpresahin si Yang Jae sa airport. Kinabukasan, nagpakita si Yang Jae sa paliparan ngunit sinubukan niyang tumakbo para dito dahil nalaman na ng mga tauhan ni Dusang kung nasaan siya at tinutugis na siya ng mga ito. Sa kabilang banda, si Jae-in at ang pulisya ay nasa likod mismo ni Yang Jae at lahat sila ay nagkita sa parking area. Si Yang Jae ay naipit sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar kasama ang gang ni Dusang at ang mga pulis na papalapit sa kanya, ngunit pagkatapos, mula sa kung saan, isang misteryosong biker ang nagpakita. Ang motorcycle ng biker na ito ay nagsimulang magbuga ng puting usok na nagbigay kay Yang Jae ng pagkakataong tumakbo para dito, kaya hinabol ni Jae-in at ng mga pulis ang misteryosong biker na ito. Binaril ni Detective Joe ang biker, ngunit bago pa sila makalapit sa lalaki, bumangon siya at tumakbo palayo. Nang si Detective Joe ay magsisimula ng isa pang pagbaril sa mahiwagang biker na iyon, mabilis siyang pinigilan ni Jae-in. Ipinaliwanag niya na maraming inosenteng tao sa paligid na maaari niyang tamaan, kaya muli na naman siyang sinisi ni Detective Joe. Nang paalis na siya, natagpuan ni Jae-in ang isang relo na kamukha ng suot ni No-young. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya kay No-young at nagtanong tungkol sa kanyang relo, ngunit nagsinungaling si No-young at sinabing ang kanyang relo ay nasa kanyang kwarto. Kinabukasan, sinabi ni Detective Kang ang tungkol kay No-young. Siya pala ay isang secret agent na nagtatago para protektahan si Sung-hee, lahat sa utos ni Yang Jae. Habang nasa paaralan, nagpa siya si Jae-in na makipag-usap kay Sung-hee,
at sinabi sa kanya na isa siyang undercover na pulis na sinusubukang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Kahit na masama ang loob ni Sung-hee sa pakiramdam na niloloko siya ni Jae-in, pinatawad niya ito basta nangako siyang babalikan siya, ngunit noong gabing iyon ay nakatanggap si Jae-in ng nakakakilabot na balita. May sumaksak sa kanyang tiyuhin. Isinugod siya sa ospital, ngunit hindi nila siya pinayagang makita siya dahil masama ang kalagayan niya at nangangailangan ng masinsinang pangangalaga. Si Jae-in ay talagang masama ang loob, sa takot na baka mawala sa kanya ang nag-iisang pamilya na mayroon siya sa mundong ito. Ngayon, narito ang isa pang balakid. Si Jae-in at Sung-hee ay nakaupo sa isang kotse kasama si Detective Kang at sila ay dapat na dadalhin pabalik sa lugar ni Sung-hee, ngunit si Detective Kang ay dumaan sa ibang ruta at dinala sila sa isang hindi kilalang lugar. Pagdating nila doon, naghihintay na ang mga tauhan ni Dusang. Lumalabas na nagtraidor si Detective Kang kina Jae-in at Detective Chun. Nakipagtulungan siya kay Dusang dahil kailangan niya ng cash para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Pinalibutan ng mga tauhan ni Dusang si Jae-in at inagaw si Sung-hee, ginamit siya bilang pain para mahuli si Young Jae. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagpakita si Young Jae pagkarinig na hino-stage ni Dusang ang kanyang anak na babae. Hinamon ni Dusang si Young Jae sa isang one-on-one showdown. Sinabi niya na kung mananalo si Young Jae, ibabalik niya ang kanyang buong kayamanan at iuuwi ang kanyang anak na babae. Ngunit kung matalo si Young Jae, magiging kay Dusang si Sung-hee. Samantala, si Jae-in, na na-corner ng mga tauhan ni Dusang, ay nailigtas ng walang iba kundi ang misteryosong biker na lumalabas na si Noyoung. Nagmamadali silang dalawa kung saan nakakulong si Sung-hee para iligtas ang babae, kaya naging medyo matindi ang showdown ni Dusang at Young Jae. Pinatikim ni Young Jae si Dusang ng isang tunay na labanan at mukhang malapit na siyang manalo, ngunit nagpa siya ang isa sa mga tauhan ni Dusang na makialam sa laban at pinaulanan ng bala si Young Jae. Naiwan siyang tulala at binaliktad ni Dusang ang mesa. Nang si Young Jae ay bumaba para sa pagbibilang, nanguna si Dusang at sinaksak siya sa tiyan. Si Sung-hee ay sumisigaw na parang baliw at sinugod niya ang kanyang ama na nasaktan ng husto. Sa sandaling iyon, sina Jae-in at Noyoung ay dumating na parang ipo-ipo. Naghiwalay sila, kinuha ni Noyoung ang trabaho ng pagbabantay kay Sung-hee at sa kanyang ama, habang si Jae-in ay sinundan si Dusang na sinusubukang tumakbo mula dito. Naabutan ni Jae-in si Dusang at tumalon sa kanyang sasakyan dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver at bumangga sa ilang mga bato. Bumaba siya ng sasakyan sa isang iglap bago muling tumakbo si Dusang. Nang mapusasan na niya ang lalaki, may tumutok ng baril sa kanya na nang-aasar. Lumingon siya at si Detective Joe pala ang lalaking nagtaksil sa kanya. Siya raw ang sumaksak sa kanyang tiyuhin dahil sawa na siya na palaging may nag-uutos sa kanya. Nang marinig ni Jae-in ang pag-amin ni Detective Joe, nagalit siya ng sobra at nagkaroon sila ng matinding labanan. Samantala, si Noyoung ay napapagod na sa pakikipaglaban sa mga goons ni Dusang. Ngunit sa takdang panahon, si Jae-in at Noyoung ay nagtagumpay na mapabagsak ang kanilang mga kalaban, sa sandaling lumitaw ang mga pulis at nahuli si Dusang at kanyang barkada. Sa kabutihang palad, mukhang okay si Young Jae dahil ang pag-atake ni Dusang ay hindi tumama sa anumang mahahalagang parte ng katawan. Si Sung-hee ay sumama sa kanyang ama at isinugod nila siya sa ospital para sa pangangalagang medikal. Para naman kay Detective Joe at Detective Kang, inaresto sila dahil sa kanilang pagtataksil. Isa sa mga pulis ang nagbigay kay Jae-in ng magandang balita. Ang kanyang tiyuhin ay nasa isang kritikal na kondisyon ngunit ngayon ay bumuti na. Labis itong nagpagaan ng pakiramdam ni Jae-in. Dahil ang mga kriminal ay nasa likod na ng mga rehas at si Jae-in ay maayos na, nagpa siya si Noyoung na tumakas ng tahimik. Ayaw niyang malaman ng ibang mga pulis ang tungkol sa kanyang pagiging undercover. Ngayon ang pelikula ay nagtatapos kay Jae-in na nakadamit bilang isang madre. Hinahabol ang mga masasamang tao sa makipot at liblib na mga eskinita. Sa wakas ay na-corner niya ang isang kriminal at pumasok si Noyoung upang iligtas ang araw. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas ay nagkita silang muli at nagsalo sa isang halik, isang matamis na pagtatapos sa isang ligaw na biyahe. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.